Kapag tag-init, pangunahing pasyalan ang mga beach resort. Dito sa lalawigan ng Cebu, isa sa mga dinadagsang lugar ng mga bakasyonista at turista ay ang isla ng Mactan, na puno ng marangyang hotel at malaparaisong beach resort. Nauuso na rin dito ang mga magagarang condotel at residential resort. Ang pinakabago sa mga ito ay ang Discovery Bay Resort and Residences sa Punta Engaño, sikat na diving destination sa Cebu. Ang developer nito ay ang Santa Lucia Realty and Development Incorporated. Sakop ng Discovery Bay ang halos 14 na hektarya sa baybayin ng Punta Engaño na sinasabing pag-aari ng negosyanteng si Rene Espina. May 10 palapag na condotel ito na may gym, health spa, basketball at badminton court, swimming pool, mga kabana, cafe at restaurant. May itatayo ring mga pier dito para sa iba't ibang klase ng water sports. Ngunit sa gitna ng karangyaan, may komunidad naman na tila na pag-iwanan at kinalimutan ng panahon. Dito tayo, Lex. Sila ang mga residente ng Sitio Mangal, mga pamilyang matagal nang naninirahan sa baybayin ng Punta Engaño. Sa lugar na ito, pinaniniwalaang nanggaling si Lapu-Lapu, ang dato na matapang na lumaban sa mga dayuhang Kastila sa pamumuno ni Ferdinand Magellan noong 1521. Kinagisnan na ni Gina Daitol ang pamumuhay sa tabing dagat. Diyan kami nakatira noon pa. Matagal na yung mga ina namin, ina ng ina namin. Matagal yung mga ina namin. Tapos kami, mga anak lang kami. Mayroon na kaming mga anak. Matagal na yung mga ina namin. Sa biyaya ng dagat lang halos umaasa ang mga pamilya rito tulad ng mga Daitol. Anong hanap buhay niyo rito? Pangingisda lang. Tapos may sari-sari. Ganyan lang. Wala kaming mga trabaho. Yung mga asawa namin, mga construction worker. Noong 2002, nadagdagan pa ng panibagong kalbaryo ang kanilang hikahos na buhay. Giniba ang kanilang mga tirahan upang magbigay puwang sa pinapatayong Discovery Bay. Di raw kasi kanila ang lupang tinitirikan ng kanilang mga bahay. Sarili namin yung lupa. Tapos, yung mga magulang namin, yung ng papel, kinukuha nila yung sabi nila ibinibenta daw sa magulang namin, yung mga magulang namin, diba? Ibinibenta ng maliit na halaga. Tapos wala na sila nang nagbuhis. Kaya ganyan nangyari, walang kinukuha nila, wala na. Kaya dinibulis kami. Binayaran naman daw ng developer ang mga nasirang bahay. 14,000 piso ang mga malaki at 2,000 hanggang 3,000 piso naman sa mga maliliit. Pero ang kanilang mga bahay sa nilipatang lugar ay giniba ulit. Saan kayo lumipat? Doon sa kabilang baybay. Ano rin? Tabing dagat. Tabing dagat din. Sakop din ni ni Rene Espina. Pag may-ari ni Rene Espina din ang lupang nilipatan namin. So paano siya kayo lumipat? Dito na sa Kusada. Biglaan kasi yung pag dimulis doon. Hindi pinaalam sa amin na ngayon ang dimulis, yung araw na to, ngayong pizza na to, biglaan. So sinira yung mga bahay nyo? Oo, sinira. Biglaan kasi sinira. Ngayon ay sa kalsada nakatira ang may 48 pamilya. Walang relocation kaya nandito kami sa kalsada ngayon. Mag 1 year na kami ngayon sa kalsada. Bagamat may kuryente, problema nila ang tubig. Lalo na ang inumin. Magbili-bili lang kami pag may Deliver sa truck. Oo, may deliver sa truck. Tag 20 ang isang baril. Pag walang deliver, wala kaming tubig dito. Naiipit sila sa buhay na tila wala ng pag-asenso. Wala yung kaunlaran yung buhay namin kasi yung mga tao dito
Isda lang, pag walang nakuhang isda, siyempre walang makakain. Kung meron makabili ng bigas. Ang Punta Engaño ay sakop ng Lapu-Lapu City, isang first-class at highly urbanized na lungsod sa Cebu. Mayaman ang Lapu-Lapu, pero wala raw silang tulong na natatanggap sa mga pinuno nila. Anong tulong nakukuha niyo sa local na pamahalaan? Walang binigay na tulong. Dinadalaw kayo rito ni Governor? Wala, hindi. Walang mga official pumunta dito. Yung barangay captain Hindi masyadong pumunta dito. Kaisa lang, kadalawa. Pag may mag-meeting siya dito sa amin. Pero hindi palagi pumunta dito. Namingi kami ng tulong pag nag-demolish kami na sana bigyan kami ng maliit na kanang yuta. Kahit na kanang tirahan lang namin ba, kahit maliliit lang ang kanang titirahan namin. Wala naman siyang reaction. Parang hindi magbigay. Walang katiyakan kung kailan mabibigyan ang mga taga-Sitio Mangal ng permanenteng relokasyon. Nagpaalam kami sa kapitan. Kapitan. Sa kapitan. Tapos dito, wala rin kasiguruhan na baka i-demolish nila kayo. Walang kasiguruhan. Kailan kayo i-demolish naman ulit dito? Pagkalipas ng pagkatapos daw ng eleksyon. Yun ang sabi-sabi nila. Pero hindi namin alam, hindi pa sinabi ng kapitan. At habang hinihintay ang araw na mapapansin sila ng mga politiko, sa kalsada pa rin matatagpuan ang mga taga-Sitio Mangal. Kasama si Oscar Pineda ng Sunstar Cebu, ako si Alex Pabico, nag-uulat para sa PCIJ Channel.